Walang tigil ang balita, gimmick at saya, kasama ang unang hirit at Resorts World, Manila. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Ang drama balitang dapat abangan mamaya sa unang balita. Eastern Police District sinusuri na ang kuha ng CCTV ukol sa pang-hold up sa roving teller ng bangko sa isang mall sa Pasig. Ang latest sa ammonia leak sa Quezon City, aalamin. At naku, ito, tingnan niyo po ang parada ng mga lechon sa Balayan, Batangas. At tabayan ang mga karagdagang detalye mamaya sa unang balita. Kapuso, isang malagim na aksidente ang naganap noong Biyernes matapos sumalpok ang isang tren sa isang overloaded na tricycle sa Iligan City, Camarines Sur. Sakay po nito ang 12 estudyante at guro kung saan 5 ang kumpirmadong patay sa insidente. Ang makinista o yung nagpapatakbo naman ng tren, humingi na po ng paumanhin sa nangyaring trahedya. Ano nga ba ang pananagutan ng makinista at may pananagutan din ba ang driver ng overloaded na tricycle? Yan ang pong ating alamin kasama ang ating kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning sa Attorney. Good morning din sa iyo, Connie. At sana naman mas maganda sanang balita. Oo, diba, pero ang ating pag-uusapan today. Yan ho ay nangyari na at sana may matutunan tayo from it. Exactly. So, sana hindi na maulit. Sana hindi na maulit. At sana may matutunan tayo. And that's why itatanong ko. Kasi parang controversial nga, di ba? Dahil sinasabi overloaded yung tricycle. Dumaan siya doon sa gilid dahil bawal yung kanyang ginagawa. At pinilit niyang tumawid. At saka actually, did we ever find out ilan ba talaga ang sakay ng isang tricycle? It must be an extra large tricycle. Kasi more than 10 people, More than 10 sobra sa people, 10. yes. In fact, parang mga 15 ba, 16 ang sakay. So, Attorney, yun nga, ang tanong, sino dapat ang managot? Kasi ang parang nagsusorry yung makinista. Ano ba ang palanagutan naman ng tricycle na parang, di ba, nagpumunta siya dun sa gilid, parang trinay niyang talagang ipilit yung Yun tricycle. naman. Pero mahirap din sabihin kung sino dapat managot, although at the outset, madaling punahin na sa dami-dami po ng mga kasong umabot sa Korte Suprema, mukhang more often than not, talo po ang train company sa mga nitong mga aksidente, not for anything else, but for the fact na madalas, ang tinuturo kasi ng Korte Suprema na root cause ng mga aksidente ay yung kakulangan ng mga early warning device, kumbaga, ng train company. Ano na ba itong mga early warning device na to? Yung mga crossbars na bumababa pag may tren o di kaya yung mga traffic lights para may warning na padating ang tren or kung talagang low-tech, yung pagkakaroon na lang ng tao na may warning flag man lang para naman may warning ang mga motorista. Pero kailangan din po nating pansinin that in this particular instance, halimbawa, ayon sa PNR, unang-una, tulad nga ng sinabi mo, mukhang siningit lang niya talaga yung... Pinilit niya. Pinilit niya. At ito raw, sabi ng PNR, ay isang illegal crossing. Kung anong ibig sabihin ng illegal crossing, hindi rin talaga malinaw sa akin. Although sabi sa isang report, pinanawanag ng Naga District Manager ng PNR na si Constancia Toledano, na ito daw ay crossing na walang pahintulot ng PNR. So hindi ko alam kung Bawal meron ba talaga talagang doong tawiran. daan, kung meron ba talagang... Baka naman it's an ordinary crossing for people and small vehicles, hindi natin alam. At saka, syempre, bumubusina na malayo pa lang. At inamin naman nung asawa nung driver ng tricycle na mahina ang pandinig, no? Nung kanyang asawa. Hindi ko nga alam kung mahina lang ang pandinig, pero meron daw witness din naman nagsasabi, na meron din siyang suot na Either way, earphones. talagang Yes. nagkaroon ng kakulangan din dun sa driver, Yes. no? Sa insidente ito, masasabi bang negligent nga yung tricycle driver? Kasi, yun nga, maraming lumalabas na balita na hindi niya narinig, pinilit niya, kahit pataas pa, di ba? Ano ang maaaring maging pananagutan niya, just in case mapatunayan na illegal crossing, whatever that may be? Well, in the first place, sa opinion ko, meron naman talaga siyang kakulangan. Meron talaga siyang pagpapabaya. In fact, kahit na sinong tao, di ba kasi ang dami nagsasabi,
dapat alam nung tren, dapat nag-slow down siya, which he supposedly did, di ba? Yeah, oo. At saka para naman sa ordinaryong tao, minsan naman po makakita kayo ng automatic, di ba? Pag nakakita kayo ng railroad tracks, release ng tren, dapat automatic na stop, look, and listen naman kayo, di ba? At dapat ay aandar ka lang kung siguradong walang padating na tren, lalo na sa kasong to na pampublikong sasakyan, yung tricycle. Maraming sakay na bata. May pagkukulang siya talaga sa palagay ko. Pero ang problema dito, kahit na may pagkukulang siya at pagpapabaya, sa dami ng mga nasaktan at namatay, ano naman ang ipipiga mo naman? Ganun din, ano? Kung meron man. Yun nga, pero parating kailangan nakasalalay doon sa responsibilidad din Exactly. yung driver. So, sa sitwasyon, halimbawa, kung parehong may pagkukulang, halimbawa, yung dalawang driver, pwede bang sabihin na tabla lang sila? May ganun ba? Since parehong negligent, kumbaga yung magkabilang kampo. That's the general notion, no? Pero hindi porkit parehong pabaya, sorry na lang, di ba? Oo, Kailangan pa rin tingnan, siguro, kung sino sa kanilang dalawa ang mas pabaya. Yung tinatawag kasi na contributory negligence, maaaring magkaroon pa rin ng liabilidad, pero nangyayari kasi, bumababa lang yung liabilidad nung tao na pabaya din. So between two people who are negligent, Yes. parang mitigating lang. Kung meron din siyang na-contribute na pagpapabaya kung pareho sila. Pero in fact, meron pong tinatawag tayong doctrine of last clear chance na kung yung dalawang partido, okay, pareho silang negligent, parehong pagpabaya, maaari din pag-aralan ng korte kung sino ba sa kanilang dalawa, diba, at the last minute, kung sino ba yung merong pagkakataon sana na maiwasan pa rin ang sakuna kahit na pareho silang negligent. Right. And usually, kung very clear na one of them had the last clear chance to do something but still didn't do it, kuminsan pabaya. yun na ang pabaya, Yes. kahit na pareho sila. Pero in this case, sinuspinde yung driver ng train, no? Dahil marami, kahit na sinasabi na ang daming testigo, nagsabi na, Na actually, tila, nag-slow down nag-slow siya. down siya, bumusina siya, ginawa niya kumbaga kung Oo. ano yung dapat na gawin under that particular circumstance. Well, yun na nga, no? And sinasabi nga ng PNR, yung tren hindi naman pwedeng pag nakita Automatic. niya na automatic. They need at least 30 seconds and 100 meters of clear track para Tama. makapag-brake nang hindi naman niya masasaktan yung mga taong nakasakay sa tren niya, di ba? Pero ito nga, mukhang ginawa naman lahat ng driver kung anong dapat in order to slow down. Pero yung, well, we shouldn't hindi natin dapat tingnan na mukhang guilty siya kaya siya sinuspinde. Kasi hindi natin alam. Kung minsan, alam nyo, yung mga kumpanya, pag nag-iimbestiga ng isang kaso, it's parang company policy to put the employee concerned on preventive okay. suspension para naman mas malaya silang makakapag-imbestiga at walang harassment on the part of kunwari, in this case, yung makinista, di ba? Right. At saka, siguro, dapat lang, bigyan muna natin ng break ng driver sa kanyang trabaho at baka masyado siyang ma-stress at maapektuhan pa ang kanyang ibang mga paglalakbay sa train tracks, Oo, di ba? baka kuyugin. Baka di siya kuyugin ng mga tao pag malaman na siya pala yung concern. So, mabuti na siguro na in the meantime, talaga na magpahinga siya. Because I'm sure it's very stressful, lalo na pag namatay, di ba, sa isang aksidente. Oh, yun na nga. Pero yung, siguro, sa pangkalahatan na lang, attorney, anong mapapayo mo? Nako, well, of course, unang-una, para po, yung mga, di ba, yung sa PNR, naman napakalaking responsibilidad sa publiko dahil na lang ng sheer power ng isang tren. Kayo na po nagsabi na you cannot make an automatic stop in any instance. At talaga naman napakaraming nakatira sa may release ng tren, di ba? Or marami kailangan mag-cross, di ba? So, dapat talaga maglagay ng warning device sa halos lahat na maaaring lagyan nito. Hindi lang yung authorized kasi sinasabi nila illegal to di ba? Bawal Although alam dumaan. natin na hindi naman nila pwede bantayan ang lahat ng posibleng pwedeng tawiran, di ba? Pero siguro kung mukhang dinadaanan ng mga tao talaga kahit na hindi siya authorized crossing, lagyan nyo na ng mga early warning device, di ba? Pangalawa, sa public po, dapat lang talaga mag-ingat, stop, look, and listen. Basic naman yan na bago tumawid, tumingin, di ba? Oo, yun. Preschool pa lang, tinuturo pa natin yan sa mga anak natin, tumingin sa kaliwa at kanan, lalo na kung kayo ay may ibang mga buhay na nakasalalay sa inyo. Tama. Finally, stop texting while driving and stop wearing earphones or whatever pag nasa labas. At nagmamaneho, di ba? Sometimes it's really what can save your life. Malaking responsibilidad yan sa buhay ng ibang tao, yung iba. Matitigas ang ulo. Matigas na talaga ang ulo.
Oo nga, totoo yan. Kaya stop, look, and listen po tayo, lalong-lalo Basic yung rule na yan sa lahat. Whether it's driving, whether yung... Tatawid. whether nag-uusap, di ba? Mahirap yung nakakasagasa habang Totoo rin. in all Yung mga things. gadgets na yan, medyo tantanan ho natin kapag tayo ho ay nagmamaneho, Exactly. magdadrive, or kaya magtatawid, no? Diba? It Saka can yung save overloading lives, na yan ng mga kumbaga, kung pampublikong hindi natin sasakyan. gagawin. Daming issue talaga involved dito. Yes. Sana ho, marami kayo napulot na naman. Stop, look, and listen. Sabi nga ni Attorney, sa impormasyong legal na naman na nakuha po natin sa discussion today. Salamat, Attorney. Maraming Thank you. salamat din. Samantala, unang balita na po tayo.